Supreme Rebirth Kabanata 1641 hanggang 1650. Si Chenlei at ang iba pa ay nakaramdam din ng matinding pressure, ngunit para sa kanila, ang pressure na ito ay nakayanan pa rin, ngunit ang bilis ay naging mas mabagal. Unti-unti, umakyat si Chenlei at ang iba pa sa ika-30,000, ika-40,000, at ika-50,000 na hakbang. Sa ika-50,000 na hakbang, ang presyon ay 5 beses na mas malaki kaysa bago ang unang ika-10 hakbang. Sa ilalim ng napakalaking presyon, ang steel bar ay maaaring direktang pinindot sa steel plate. Sa sandaling ito, nakita ni Chenlei ang ilang mga figure sa kanilang harapan, lahat ay nakatayo sa hagdan ng nahihirapan. Malinaw, ang mga figure na ito ay pawang mga malalakas na tao na umakyat sa hagdan ng mas maaga kaysa kay Chenlei at sa iba pa, ngunit ang mga ito ang malakas. Pagdating nila dito, ang kanilang potensyal ay naubos, at imposibleng sumulong pa. Bumangon si Chenlei at ang iba pa, at unti-unting nalampasan ang mga powerhouse na ito. At ang malalakas na lalaking ito, na nakatingin kay Chenlei at sa kanilang mga likuran, ay kumislap ng paninibugho sa kanilang mga mata, ngunit maaari lamang silang magselos saglit. Si Chenlei at ang iba pa ay hindi kinuha ang mga taong ito sa kanilang mga puso. Unti-unti, nalampasan ni Chenlei at ng iba pa ang mga powerhouse. Siyempre, sila ay nasa ilalim din ng pagtaas ng presyon. Sa huli, naunawaan ni Chenlei na ang 100,000 hakbang na ito ay dapat masubukan ang potensyal ng mga umaakyat. Kung mas malakas ang potensyal, mas mataas ang pag-akyat, mas mahina ang potensyal, at mas maaga ang paghinto. Sa ngayon, si Chenlei at ang iba pa ay nakaakyat na sa 70,000 hakbang, na umabot ng higit sa 74,000 hakbang. Sa puntong ito, maging si Chenlei, Ji Chanwu, o Mawu, Jin Yap-eng, lahat sila ay pawis na parang ulan, at bawat hakbang pasulong ay napakahirap. Imposible, hindi na ako makalakad. Pagkatapos umakyat ng mahigit 1,000 hakbang, humihingal si Mawu at galit na sinabi. Basang-basa ang buo niyang katawan sa pawis, at ang mane sa katawan niya ay namumutla at tumutulo ang pawis. Sa kasalukuyan, naabot na ni Jin Yap-eng ang limitasyon. Sa unahan, mayroong higit sa 4,000 hakbang sa Immortal Temple na maaaring maabot, na nagpapakita ng nag-aatubili na tingin. Para naman kay Ji Chanwu, naabot na rin niya ang kanyang limitasyon sa oras na ito, nababalot ng pawis ang kanyang katawan, nanginginig ang kanyang mga binti, at hindi siya makagalaw. Bagamat pagod na pagod din si Chenlei, malayo pa rin siya sa limitasyon, at mayroon pa rin siyang sapat na lakas upang magpatuloy sa pag-akyat. Subukan mo ulit, ayokong mahuli ka, sabi ni Chenlei kay Mawuji. Tumango si Mawu, at isang gatas na puting liwanag ang namumulaklak sa buong katawan niya, sinisira ang lahat ng potensyal niya, at umakyat sa hagdan. Enga, sabi niya, si Mawagang ay humakbang sa unang hakbang, at agad na lumuhad sa lupa sa ilalim ng presyon ng malaking presyon. Halos mabali ang mga buto sa buong katawan niya. Si Chenlei ay humakbang pasulong, direktang binuhat si Mawu, at umatras sa susunod na hakbang. Humph! Masakit sa akin. Huminga ng malalim si Mawu, pagkatapos ay sumigaw na may matagal na takot. Matapos akyatin ang hakbang na iyon ngayon lang ay nawalan siya ng kakayahang gumalaw. Kung mananatili siya saglit, ang mga buto sa buong katawan niya ay magiging bone scum. Kumunat ang noo ni Chenlei. Tila naabot na ni Mawu at ng iba pa ang kanilang limitasyon, at imposible para sa kanila na magpatuloy sa pag-akyat. This way, dito ka na magpapahinga. Pagkatapos gumaling, hintayin mo ako sa paanan ng bundok. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho patungo sa templo. Ngayon, umabot na sa huling punto at hindi ako maaaring sumuko. Lumingon si Chenlei kina Mawu at Ji Tianwu at sinabing Jin Yap-eng. Tumango sina Mawu, Ji Chanwu at Jin Yap-eng, ang kanilang potensyal ay umabot na sa limitasyon, imposibleng magpatuloy sa pagsulong, kung pipilitin mo pasulong, mayroon lamang isang patay na dulo, at ngayon ang pagbabalik ay ang pinakatamang pagpipilian. Pagkatapos noon, nagpaalam sina Chenlei at Mawu at iba pang mga tao, at ang isa sa kanila ay nagpatuloy na sumugod patungo sa Immortal Temple. Ang huling bahagi ng paglalakbay na ito ay isa ring malaking pagsubok para kay Chenlei. Dahil sa matinding pressure, nanginginig ang kanyang mga buto at halos mabali.
Gayunpaman, sa wakas ay nakayanan ni Chen-Lei ang napakalaking pressure at naabot ang tuktok. Nang marating ni Chen-Lei ang tuktok, nakita niya ang isang batong steel na may nakaukit na mga linya. Pagkatapos maglakad sa Tungtian Road, simulan ang paglalakbay sa kalangitan. May mga tala tungkol sa hakbang na ito sa ibaba. Ang hakbang na ito, ang orihinal na pangalan, ay tinatawag na Tungtian Road. Kapag natapos mo na ang landas na ito patungo sa langit, nangangahulugan ito na mayroon kang walang kapantay na mga kwalifikasyon at kwalipikado ka ng pumasok sa templo ng kawalang kamatayan. Sa sandaling ito, nakita ni Chen-Lei na sa malaking parisukat sa harap ng Immortal Temple, mayroon pa ring 6 na figure na nagpapalabas ng malakas na aura, tahimik na inaayos ang kanilang paghinga. Si Chen-Lei ay humakbang sa plaza, at biglang naramdaman na ang presyon na halos dumurog sa kanya ay nawala ng walang bakas, at ang kanyang buong katawan ay halos hangkag, na walang kahit kaunting lakas. Shi, ang kapangyarihan ng totoong gang, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay natupok din. Naunawaan ni Chen-Lei kung bakit ang mga figurang iyon ay nakaupo sa plaza, lahat ay bumabawi sa kanilang pag-uugali sa paglilinang. Agad na nakahanap si Chen-Lei ng isang lugar sa plaza, at pagkatapos ay nagsimulang umupo ng naka-cross-legged, ipinikit ang kanyang mga mata, lumunok ng isang dakot ng mga tabletas, at kasabay nito ay dinurog ang Qinglong Rejuvenation Art, at sinimulang ibalik ang pagod na paglilinang. Sa panahon na nagpatuloy si Chen-Lei sa paglilinang, 3 mas makapangyarihang tao ang sunod-sunod na naglakad sa Tungtian Street at nakarating sa plaza sa harap ng Temple of Immortality. Matapos lumakad ang 3 figurang ito sa plaza, nakahanap din sila ng isang lugar upang maibalik ang pagod na paglilinang sa lalong madaling panahon. Sa susunod na ilang oras, walang malakas na tao ang makakakumpleto sa Tungtian Road at lumabas sa plaza. Sa sandaling ito, sa pagbuo ng Immortal City Imperial Palace, itinuon ng mga patriarch, sect elder at iba pang makapangyarihang tao ang kanilang atensyon sa 10 makapangyarihang tao sa Immortal Secret Realm Field. Parang walang makakadaan sa Tungtian Road. Ang 10 taong ito ay dapat ang 10 pinakamalakas na tao sa Immortal Secret Realm na ito, sabi ng isang matanda. Marami pang matatanda ang tumango at sumang-ayon sa elder na ito. Bukod dito, maraming matatanda ang nakakakilala kung sino itong 10 tao sa Tungtian Road. Hindi na kailangang sabihin, si Chen-Lei na ngayon ang una sa mga medalya ng labanan. Alam ng lahat ng hari at matatanda ang pangalan ni Chen-Lei. Mayroon ding isang malakas na tao ng Protoss, na tinatawag na Desachan. Ito ay isang malakas na tao ng emperador na pamilya ng Protoss. Natatakot ako na maaari din itong tawaging unang malakas na tao ng buong kabataang henerasyon ng Protoss, ngayon ay nasa rank pangalawa sa merit card. Ang ikatlong strongman ay isang strongman mula sa banal na pamilya, na tinatawag na Street. Si Kunlun, sa likod ng 108 sagradong singsing, lahat ay naging isang gininto ang kulay, na nababalot ng gininto ang liwanag, sa mga pagsasamantalang militar ngayon na pangatlo sa card. Ang pang-apat na malakas na tao ay isang malakas na tao ng spirit race, na tinatawag na Fairy Moon Spirit. Siya ay isang napakatalino na babae, na kilala bilang ang unang kagandahan ng spirit race, at ang numero 1 master ng spirit race. Ang ikalimang malakas na tao ay isang malakas na tao ng Li Clan. Ang Li Clan ay hindi isang nangungunang 10 makapangyarihang clan. Gayunpaman, ang makapangyarihang Li Clan na ito ay maaaring maglakad sa kalangitan at makarating sa walang kamatayang plaza ng templo. Kitang-kita ang lakas nito. Ang natitirang pang-6 hanggang ika-10 strongmen ay mayroon ding hindi pangkaraniwang pinagmulan, kabilang ang makalangit na angkan, puting tigre, phoenix, barbarian, at gininto ang angkan. Ang agwat sa pagitan ng mga powerhouse na ito ay baliwala, at lahat ay nasa pagitan. Lumipas ang kaunting oras, at sa wakas, binuksan ng makapangyarihang emperador ng Protoss ang kanyang mga mata at naglabas ng walang katulad at malakas na aura. Ang banal na liwanag ay sumisikat, naglalabas ng presyon tulad ng mga bundok at mahiwagang bundok, at ang kanyang mga mata ay mas malaki kaysa sa mga bituin, maliwanag, na naglalabas ng isang espiritual na aura. Ang malakas na tao ng banal na lahi, si Street. Iminulat din ni Kunlun ang kanyang mga mata, at kumikinang ang 2 gininto ang mata, halos mabulag ang mga mata ng lahat. Masyadong maliwanag.
Kasalukuyan siyang nasa likod niya. 108 gininto ang banal na singsing ang namumukadkad ng nakasisilaw na gintong liwanag, na bumabalot sa kanya ng isang piraso ng banal na liwanag. Hindi malinaw na makita ang kanyang tunay na anyo, ngunit ang matinding pressure na nagmumula sa kanyang katawan ay parang kanyang kaibuturan, na nagpaparamdam sa mga tao. Tumibok ang puso, kahit nahiwalay sa porma sayon, maraming matatanda sa Immortal Palace ang nahirapang huminga. At ang malakas na lalaki ng Spirit Race, si Fairy Yuling, ay nagmulat din ng kanyang mga mata sa oras na ito. Ang kanyang pares ng mga mata ay napakalinaw at masigla, walang kahit ketiting na mga paputok ng tao, at ang kanyang mga pilik mata ay balingkinitan at kaakit-akit sa isang sulyap, isang mata. Mabuti, maganda tulad ng isang tunay na diwata na nahulog sa loob ng 9 na araw. At ang malakas na tao ng angka ng Li ay nagising din, na naglabas ng napakalakas na kapangyarihan, isang mabangis na hininga ang bumalat sa kalangitan, naging sangkap, tulad ng isang hari ng demonyo na sumisira sa mundo, na may malaking katawan, naglalabas ng walang katapusang pamimilit. Ang Lords of the White, Heavenly, Phoenix, Barbarian at Golden Tiger clans, na naapektuhan ng hiningang ito, lahat ay nagmulat ng kanilang mga mata, isa-isang naglabas ng nakakagulat na hininga na hindi mas mahina kaysa sa isa, sa bawat isa napaka-alerto at alerto. Sa oras na ito, bumalik din si Chen Li sa kanyang peak state. Binuksan din niya ang kanyang mga mata, at dalawang malamig na agos ng kuryente ang lumabas mula sa mga mata ni Chen Li, na pumutok sa kawalan, at ang momentum ay lubhang kahanga-hanga. Ang iba pang 9 na malalakas na lalaki ay tumingin lahat kay Chen Li, na nagpapakita ng pakiramdam ng pagbabantay. Ang pangalan ng tao, ang anino ng puno, si Chen Li ang naging unang tao sa walang hanggang lihim na kaharian sa mahabang panahon. Bagamat ang mga makapangyarihang tao na ito ay hindi nasisiyahan kay Chen Li, hindi nila siya babasahin. Alam mo, nakakalakad sila sa langit. Lu, wala sa mga taong nakasakay sa immortal na Secret Realm Square na ito ang mahina. Sa sandaling ito, lumitaw ang tensyon sa pagitan ng 10 malalakas na lalaki, magkaharap at pinipigilan ang isa't isa. Lahat, ang kapalaran ay magtagpo sa inyo dito, ngunit sa huli, kailangan pa rin nating magpasya sa mataas at mababang panalo, ngunit iminumungkahi ko na huwag muna nating gawin iyon sa ngayon, at maghintay hanggang matapos nating tuklasin ang walang kamatayang templong ito, pagkatapos makakuha ng isang once-in-a-lifetime opportunity life. Paano naman ang pagkilala sa mga nanalo at natalo? Panipi. Ang makapangyarihang emperador ng Protoss, na tinakpan ang kalangitan, ay humakbang pasulong, na may labis na kahangahangang aura, at nagsalita ng malakas. Matapos makinig sa iba pang malalakas na tao, nag-isip sila ng kaunti, at lahat sila ay tumango at sumang-ayon sa panukala. Dapat mong malaman na talagang mahalaga para sa kanila na makilala ang pagkakaiba ng tagumpay at pagkatalo ng isa't isa, ngunit ito ay mas mahalaga kaysa sa pagkakataon sa walang hanggang templo. Sa immortal na templong ito, may magandang pagkakataon na bihira sa 10,000 o kahit daan-daang libong taon, at mawawala ito sa isang iglap. Kung mag-aaway sila, mawawala ang walang hanggang templong ito, saka sila natatakot akong mag-asol ang mga bituka ko sa panahong iyon. Kaya, nang iminungkahi ni Decision na huwag gumawa ng kahit ano sa ngayon, ngunit maghanap muna ng mga pagkakataon, natural na sumang-ayon ang iba pang mga powerhouse, kabilang si Chen Li. Si Chen Li ay natural na hindi gustong ibahagi ang tagumpay o pagkatalo sa mga mukhang malupit na mga tao, kahit ngayon ay ayaw niyang gawin ito. Ang akala niya ay siya rin ang pinakamataas na pagkakataon sa Immortal Temple. Dahil lahat ay sumang-ayon, naayos na. Pagkatapos nating lumabas sa Immortal Temple, muli tayong makikipagkompetensya. Sinulyapan ni Decision si Chen Li at malakas na sinabi. Para kay Chen Li, pamilyar si Decision. Sunod-sunod na pinatay ni Chen Li ang mga henyong disipulo ng pamilya ng emperador. Inutusan ng pamilya ng imperial si Chen Li na patayin siya. Sa pagkakataong ito ay nakilala niya si Chen Li at natural na hindi niya ito papakawalan ng madali. Gayunpaman, hindi niya kikilos si Chen Li sa kritikal na sandaling ito. Si Chen Li ay hindi gaanong interesante sa kanya kaysa sa pagkakataon ng Immortal Temple. Natural na nararamdaman ni Chen Li ang puot na nagmumula kay Emperor Zishan,
ngunit hindi siya natakot kahit kaunti at nanguna sa paglalakad patungo sa templo ng kawalang kamatayan. 10 figure ang magkasamang nagtulak sa pintuan ng Immortal Temple at pumasok sa malaking bulwagan. Ang bulwagan na ito ay nasa hugis ng isang singsing, na napapalibutan ng mga malalaking portal na sunod-sunod. Sa portal, may mga magagandang pattern na inukit kasama nito, pati na rin ang mga figure at palatandaan ng iba't ibang lahi. Nakatingin ako sa clan records. Kung gusto mong pumasok sa templo, dapat mong ipasa ang pagsubok sa templo. Sa likod ng portal na ito ay ang paksa ng pagsubok ng bawat angkan, at maaari ka lamang tumagos sa pamamagitan ng, maaari talagang makapasok sa templo at makakuha ng pinakamataas na pagkakataon. Panipi. Street. Tumingin si Kunlun sa hindi mabilang na mga portal sa paligid at malakas na sinabi. Tumanggo rin ang ibang malalakas, may kasabihan nga. Tiningnan ni Chenlei ang portal na ito at alam niyang totoo ang sinabi ng Kunlun Saint. Nakakita rin siya ng mga katulad na record sa ilang mga sinaunang aklat. Upang makapasok sa Immortal Temple, kailangan mong pumasa sa isang pagsubok. Lahat, ako ay isang hakbang sa unahan, hindi naghihintay para sa iyo. Umungol si Decision pagkatapos ay lumipad patungo sa portal na may mga simbolo ng mga Diyos, at lumubog sa loob sa isang kisap mata. Ang iba pang mga powerhouse ay natatakot din na mawala ng isang hakbang, kaya pinili nila ang portal na may sariling mga palatandaan ng lahi at lumipad papasok. Nakahanap si Chenlei ng portal na may simbolo ng sangkatauhan, at direktang lumipad sa portal na ito. Maaari lamang silang makapasok sa walang kamatayang templong ito sa pamamagitan ng mga portal na nakaukit ng sarili nilang lahi. Imposibleng makapasok sa mga portal ng ibang lahi. Nang pumasok si Chenlei sa portal, bigla siyang nagbago ng oras at espasyo, at pumunta sa isang napakalaking bulwagan. Sa wakas ang malakas ng sangkatauhan ay dumating upang tanggapin ang pagsubok. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang sangkatauhan ay hindi kailanman nagkaroon ng alagad dito. Naghintay ako ng sobrang tagal. Naging ganoon na ba kaina ang sangkatauhan? Tumayo si Chenlei sa gitna ng bulwagan at nakarinig ng boses, pagkatapos ay lumitaw ang isang figure ng tao sa harap ni Chenlei. Hindi matangkad ang figure ng celebrity na ito, mga 1.7 meters lang, at napakasimple rin ng damit sa katawan, pero sa katawan niya ay may supremo na aura ng langit at lupa. Ang nag-iisa ay solemn at kumikinang ang kanyang mga mata na parang mga bituin. Ang mga rune sa kawalan ay magkakaugnay at kumikislap, na nagpapalabas ng isang malakas na aura. Ikaw ba ang hari? Nakilala ni Chenlei ang pinagmula ng celebrity na ito sa isang sulyap. Siya talaga ang pinakamakapangyarihang hari ng sangkatauhan milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ang panahon ng hari ng tao ay ang pinakamaunlad na panahon. Masasabing kahit ang Protoss at ang banal na lahi ay kailangang igalang ang lahi ng tao ng 3 puntos kapag naruroon ang hari ng tao. Ang taong hari ay napakakapangyarihan noong panahong iyon. Kinikilala ng 10,000 lahi. Ang larawan ng Human King ay umiikot din sa human race at hindi nawala. Maraming beses nang nakita ni Chenlei ang larawan ng Human King, kaya nakilala niya sa isang sulyap na ang malakas na lalaking ito ay ang Human King. Matapos marinig ang mga salita ni Chenlei, ang figure ng hari ng tao ay tumawa at nagsabi, "Oo, ako ang hari ng tao, ngunit ito ay isang piraso lamang ng espiritual na pag-iisip na iniwan ng hari ng tao sa immortal na templong ito." Nakakahiya na walang celebrity na nakapunta dito sa milyon-milyong taon. Ikaw pa rin ang unang tao sa milyon-milyong taon. Panipi. Nang marinig ni Chenlei na sinabi ito ng hari ng mga tao, dali-dali niyang itinuwid ang kanyang anyo, magalang na yumuko sa hari ng mga tao, at sinabi, "Mrs. Chenlei, tingnan mo ang hari ng mga tao." Ikinumpas ng hari ang kanyang kamay, tumawa, at sinabi, "Hindi mo kailangang maging magalang. I'm so happy na makita ka dito. Wala na akong masyadong oras. Ngayon, simulan na natin ang iyong pagsusulit. Kahit na ikaw ang unang sangkatauhan na dumating dito sa milyon-milyong taon, hindi ako maawa. Kung hindi ka sapat, hinding-hindi kita hahayaang makapasa sa pagsubok." Panipi. Pagkatapos makinig kay Chenlei, nagtanong siya, "Senior King, hindi ko alam kung paano ako nakapasa sa pagsusulit." Ang hari ng mga tao ay nagsabi, "Hanggat maaari mo akong talunin, kung gayon ay nakapasa ka sa pagsubok."
Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Chen Lei, Senior King, ito ay masyadong mahirap para sa malakas. Bagamat kumpiyansa si Chen Lei na siya ay hindi magagapi sa parehong antas, hindi siya nang ahas na sabihin na kaya niyang talunin ang unang sangkatauhan milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Huwag kang mag-alala, pananatilihin ko ang kultibasyon tulad mo. Walang kwenta ang sasabihin pa, simulan na natin. Si Renwang ay natapos ng magsalita, tumayo habang hawak ang kanyang mga kamay, at naghintay sa pag-atake ni Chen Lei. Nang makita ni Chen Lei na sinabi ito ng Human King, alam niyang imposibleng hindi. At the same time, excited din si Chen Lei. Kahit na sinabi niyang nakatayo sa harap niya ang pinakamalakas na tao sa mundo, millions of years ago, his strength naniwala din siya na hindi siya mahina. Naniniwala siya na sa iisang kaharian, kahit ang hari ay hindi niya kalaban. Kung makakatagpo ka ng ganyang kalaban, pwede kang makipagkita pero wag mo nang hilingin. Kaya naman hindi na siya magalang at diretsyong sinampal. Boom! Ang palad ni Chen Lei ay pansamantalang pag-atake lamang, ngunit ang kapangyarihan nito ay makapangyarihan at nakakatakot. Ang mga simbolo sa kalangitan ay siksik, at ang mga Diyos ay yumanig sa kalangitan, at ito ay lubhang nakakatakot. Isang malaking palad na may nakasisilaw na banal na liwanag ang direktang hamampas sa Human King, tumagos sa kawalan sa isang kisap mata, lumitaw sa dibdib ng Human King, at sinampal siya. May ngiti sa mukha ni Renwang, hindi siya umiwas o umiwas, at ang parehong palad ang sumalubong sa nahuhulog na palad ni Chen Lei. Boom! Isang malakas na pagsabog ang biglang tumunog, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nagkarga sa lahat ng direksyon. Ang alon ng hangin ay tumama sa kalangitan at hamampas sa lahat ng direksyon. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, halos hindi maimulat ni Chen Lei ang kanyang mga mata. Isang malaking puwersa ang nagmula sa palad ng hari. At ang hari ng bayan ay umatras din ng 5 hakbang, saka siya tumayong matatag. Hoy, mabait ba ang batang iyon? Na may pagtataka na ekspresyon sa mukha ni Haring Ren, sinabi niya kay Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa Human King, ngunit mas nabigla siya, dahil natalo siya ng Human King sa isang labanan ng lakas. Naniniwala si Chen Lei na hindi magsisinungaling si Haring Ren sa kanya, na sinasabing pinanatili niya ang kaharian niya, kaya tiyak na hindi siya mas mataas. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, siya ay talagang hinayla ng 100 hakbang pabalik ni Haring Zin at Falling Wind, ang reputasyon ng hari ay karapat-dapat. Senior Renwang, nasaktan si Junior. Hindi na itinago ni Chen Lei ang kanyang mga kamay matapos malaman ang lakas ng Human King, at direktang dinurog ang pamamaraan ng kamao ng Slaughter God. Sa boxing, mayroong hindi mabilang na mga Diyos, ang momentum ay pumutok sa langit, at may kapangyarihang sirain ang mundo, mabangis na umaatake sa hari. Dato Shenquan, talagang nilinang mo ang gayong pamamaraan, ito ay talagang kamangha-mangha. Nagulat muli si Renwang, at nakilala sa isang sulyap na ang pamamaraan ni Chen Lei ay ang God of Slaughter Fist. Sumunod, si King Ren ay nagal-inang din ng isang set ng boxing techniques, na ikinagulat din ni Chen Lei, dahil ang parehong kamao na ginamit ni King Ren ay ang parehong kamao ng God of Slaughter. Boom! Dalawang magkatulad na kamao ang nagbanggaan sa hangin, at ang banal na liwanag ay lumundag, nagsalubong, naglalabas ng nakakatakot na alon. Buti na lang at wala dito, kung hindi, ang pagbabago-bago ng mga kamay ng dalawang tao ay tiyak na maaaring gumuho ang mga bundok at ang lupa ay mayayanig. Boom! Ipinakita ni Chen Lei ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ng Slaughter Fist, ngunit ang Diyos ng Slaughter Fist ng hari ay kapantay niya. Pagkatapos ng daan-daang galaw, hindi pa rin niya natulungan si Chen Lei. Hindi masama, ngunit hindi sapat. Tumayo si Renwang, ngumiti at umiling, at sinabi kay Chen Lei. Nang makita ito ni Chen Lei, itinigil niya ang pagsira sa Holocaust Fist, dahil alam niya na sa Holocaust Fist, hindi niya matatalo ang Human King. Kaagad, binasag ni Chen Lei ang Magic Sword Body Technique, naging isang kristal na malinaw na sinulid ng espada, na hinabi patungo sa hari ng sangkatauhan. Ang katawan ng Excalibur ay maaaring pinuhin sa isang lugar na may paglilinang. Ikaw ay itinuturing na pambihira, ngunit ito ay wala pa ring silbi sa akin. Ang katawan ng hari ng tao ay nagbuga ng mahinang liwanag, na nagpapahintulot na maputol ang sword wire ng katawan ng espada ni Chen Lei.
Dinurog ni Chen Lei ang sword wire na nabuo ng katawan ng Divine Sword at pinilipit ito ng husto. Gayunpaman, hindi niya nagawang tumagos sa baluti ng katawan ng hari. Bilang karagdagan, ang baluti ng katawan ng hari ay lumundag, at may posibilidad na masira ang katawan ng Excalibur. Dahil dito, medyo masakit ang katawan ni Chen Lei, at mabilis niyang natanggap ang Magic Sword Body Technique at tumayo sa di kalayuan, nakatingin sa Human King na may bantay na ekspresyon. Sa oras na ito, tumingin si Renwang kay Chen Lei nang walang pakialam at sinabing, "Chen Lei, ito ay walang silbi sa akin, ipakita natin ang iyong tunay na kakayahan." Tumingin si Chen Lei kay Human King at sinabing, "Kung ganito ang kaso, Human King, hindi ako magiging magalang, ngunit, Human King, baka saktan kita." The King of People laughed and said, "Okay lang, gusto ko lang makita ang pinakamalakas mong lakas, halika na." Sinabi ni Chen Lei, "Senyor, mangyaring mag-ingat, hindi na ako magiging magalang." Ang mga tao ay hari, tulong. Agad na lumiit ang ekspresyon ni Chen Lei, puno ng kidlat ang kanyang katawan, at naligo siya sa kulog at kidlat. Kasabay nito, isang kulog na pool ang lumipad palabas sa kanyang katawan at lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, ang Thunder God na Lotus ay tumubo mula sa Thunder Pond, na sumasakop sa kalangitan at namumulaklak, walang katapusang kidlat. Sa isang sandali, binalot ng kulog at kidlat si Chen Lei, at lumipad ang kidlat saan man sa buong kawalan, niyanig ang universo, na lubhang nakakatakot. Hoy, ito ay talagang kawili-wili. Naglabas ng sorpresa si Renwang, at nakita ang kasalukuyang lakas ni Chen Lei, na nagpapakita ng bahagyang pagkagulat. Seized, hindi nagatubili si Renwang na purihin si Chen Lei, at pagkatapos ay sinabi niya ng may pagtaas ng interes, "Halika, tingnan ko, gaano kalakas ang kapangyarihan ng langit na ito." Tumingin si Chen Lei kay Human King at sinabing, "Senyor, sigurado ka ba?" Medyo nag-alala si Chen Lei. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng pagnanakaw ay nagdudulot ng pinakamalaking pinsala sa banal na pag-iisip. Ang kasalukuyang hari ng sangkatauhan ay bahagi lamang ng Divine Mind Brand of the Year, at kung tamaan ng lakas ng kulog, malamang na mapapawi siya. Ang hari ng sangkatauhan ay tumawa at nagsabi, "Bata, hindi ako masasaktan ng iyong lakas, huwag kang mag-alala, halika na." Matapos pakinggan ang mga salita ng hari ng mga tao, sinabi ni Chen Lei, "Ang nakababatang henerasyon ay hindi na magiging magalang." Pagkatapos magsalita, itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, at ang walang katapusang kulog at kidlat sa buong kalangitan ay naging sunod-sunod na kulog at kidlat, na bumubuo ng isang espada ng langit, isang espada ng liwanag, at tumamak patungo sa hari. Sa isang saglit, bumaha sa kalangitan ang liwanag ng kulog, lumipad ang mga electric snake, at ang malawak na kalawakan ng kaputian, lahat ay binubuo ng liwanag ng Diyos ng kulog, ay napakaliwanag at nakasisilaw, na may lubhang nakakatakot na aura, tulad ng isang tunay na sakuna na bumababa, sinisira ang lahat, patungo ang mga haring tao ay pinugutan at pinatay. Ito ang pinakamalakas na diskarte ni Chen Lei. Dinurog nito ang Lotus of Tribulation of Thunder, ginamit ang Rune of Tribulation, at binago ang Sword of Tribulation. Ito ay lubhang makapangyarihan at maihahambing sa parusa ng langit. At pinangalanan din ni Chen Lei ang trick na ito bilang Heaven's Punishment. Bumunot ang espada, at ilang saglit, umalangaw ang kulog sa espasyong ito, na yumanig sa kawalan at nakakabingi. Agad namang naantig si Renwang. Bagamat alam niyang ginamit ni Chen Lei ang kapangyarihan ng langit para maging walang hanggan, hindi niya inaasahan na magiging napakalakas ng kanyang momentum na halos hindi niya ito mapapansin. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang ekspresyon ng tao na hari ay naging lubhang marangal, at ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng napakasalimuot na mga tatak ng kamay, at isang malakas na hininga na bumalot sa mundo ay bumangon mula sa hari ng tao. Sa sandaling ito, ang hari ng tao ay naging walang kapantay. Matangkad, nakakabigla, pambihira at banal. Boom! Isang malaking handprint ang naalis sa kamay ng hari, na nakaharap sa espadang ipinadala ni Chen Lei para sirain si Jilei Shenlian. Sa ilang sandali, ang kawalan ay parang isang marahas na bagyo. Ang walang laman na ito ay nag-vibrate ng marahas, ang langit at ang lupa ay nayanig, at ang mga sinag ng liwanag ay lumipad sa lahat ng direksyon,
na gumawa ng isang malupit na tunog tulad ng pag-crack ng langit at lupa, tulad ng isang banal na tambol, binugbog. Sa pagkakataong ito, matatag na tumayo si Chen Lei sa kinauupuan at hindi umatras. Sa kabilang banda, si King Ren, ang kanyang katawan ay nasunog na itim, at siya ay nasugatan ng GLA sword ni Chen Lei. Ha, good, come again. Nasugatan ng espada ni Chen Lei, si Ren Wang ay hindi lamang nakaramdam ng kahit katiting na pagkabigo, ngunit labis na masaya. Umunlad siya at hinayaan si Chen Lei na magpatuloy. Na-offend ang junior. Nakita ni Chen Lei na kahit nasugatan ang hari ng mga tao, hindi ito masyadong seryoso. Nakahinga siya ng maluwag. Tila napakalayo pa ng kanyang lakas para saktan ang hari ng mga tao. Dahil dito, hindi na nag-alinlangan si Chen Lei, at ginawa niya ang lahat upang sirain si GLA Shenlian. Sa sandaling ito, ang pole ng kulog sa itaas ng ulo ni Chen Lei ay nagliliwanag ng maliwanag na sinag ng liwanag, at kumukulo ang dagat ng kulog. At sa Thunder God Lotus, kumikislap ang liwanag ng kulog, sunod-sunod na malalaking kulog na kulog, tulad ng mga Silver Dragon, mula sa ang pagnanakaw ng Thunder God Lotus ay nagmamadaling bumaba at sumanib sa Thunder Pole sa isang piraso ng Thunder Light Rune, na binasbasa ng Thunder God Sword sa kamay ni Chen Lei. Dahil dito, ang ugali ni Chen Lei ay lalong naging malupit, at ang buong tao ay nabalot ng isang layer ng maulap na liwanag ng kulog, tulad ng isang Thunder Emperor, na naging master ng kulog at kidlat. Sa sandaling ito, hindi mabilang ang malalim na kahulugan ng Lei Dao ang lumitaw sa isip ni Chen Lei, at ang kanyang aura ay madalas na kumikislap, na ginagawang higit na pino ang kanyang pangunawa kay Lei Dao. Bigyan mo ako ng espada. Sa sandaling ito, ang banal na enerhiya ni Chen Lei Jing ay ganap na pinagsama-sama, naabot ang tuktok, naabot ang pinakamakapangyarihang estado, at nang walang pag-aalinlangan, siya ay pumutol gamit ang isang espada. Ang nakasisilaw na liwanag ng espada ay nagpapaliwanag sa buong kawalan sa isang malawak na kalawakan ng puti sa isang pagsabog ng kulog. Gamit ang espada ni Chen Lei, isang patch ng kulog na liwanag ang sumugod patungo sa hari ng mga hari na parang tidal wave. Sa kawalan, sunod-sunod na tunog ng kulog at dagindong, walang patid, kumakalat ng patong-patong, halos kayang sirain ang langit. Ang mga mata ng hari ay namumulaklak sa matalim na sinag ng liwanag, at hindi siya nag-atubili na sirain ang kanyang pinakamalakas na kasanayan. Ang isang malaking handprint, na makapal na natatakpan ng mga ron, ay naging kasing laki ng isang burol, malinaw at maliwanag, na naglalabas ng nakakagulat na aura, na humarap sa suntok ni Chen Lei ng matindi. Boom! Ang napakalaking pagsabog na nakadurog sa lupa ay muling tumunog, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang lumipad. Ang kawalan ay umindayog at naguguluhan, isang malaking puwersa ang dumating, at si Chen Lei ay lumipad pabalik ng ilang kilometro, dumura ng isang subo ng dugo na may isang wow. Sa oras na ito, mabilis na nawala ang hininga ng Human King. Ang anino ng Human King, na nababalot ng kidlat, ay mabilis na lumabo at malapit nang mawala. Senior King, nagulat si Chen Lei, tumingin sa mabilis na lumalabo na Human King, at napabulalas, dahil pakiramdam niya ay nawala ang Human King. Malinaw, ang kanyang buong suntok sa Shattered Thunder God Sword ay nagdulot ng hindi maibabalik na pinsala. Sa sandaling ito, ang hari ng mga tao ay nakatayo sa ulan, na may tanging kasiyahan sa kanyang mga mata. Nang walang anumang inis sa pagkatalo, siya ay tumawa at sinabi, Chen Lei, hindi ka masama, ang lahi ng tao ay may kay-abangan tulad mo, ako, masasabing gumaan ang loob. Nalampasan mo na ang level ko. Maaari kang pumasok sa Eternal Temple at makakuha ng Eternal Temple opportunity. At the same time, bibigyan din kita ng chance. Panipi. Matapos magsalita ang hari ng mga tao, agad siyang nawala sa liwanag at ulan, kaunting immortal na liwanag lamang ang sumikat sa hangin, at pagkatapos ay lumipad patungo sa mga kilay ni Chen Lei. Nadama ni Chen Lei na walang panganib sa immortal na aura na ito, at walang pagtutol, at hayaan ang immortal na aura na ito na pumasok sa kanyang isipan. Sa ilang sandali, pakiramdam niya ay may dagdag na set ng pagsasanay sa kanyang isipan. Ang hanay ng mga pagsasanay na ito, na tinatawag na hari ng mga tao, ay isang walang katulad na ehersisyo na nilikha ng hari ng mga tao.
Kasabay nito, sa kanyang pag-iisip, naroon pa rin ang boses ng hari ng sangkatauhan. Shenlei, ang lahat ng iyong mga kasanayan sa paglilinang ay hindi pangkaraniwang mga pagsasanay, ngunit hindi sila naging matagumpay sa kanilang sariling paraan. Ang Wangjing ng lalaking ito ay nilikha ko at pinakaangkop para sa paglilinang ng Karen, kaya ibinigay ko ito sa iyo. Gayunpaman, ito ay para din sa iyo upang matuto. Kung nais mong maabot ang tuktok, kailangan mong magkaroon ng iyong sariling paraan. Panipik. Pagkatapos magsalita, dahan daw ang nawala ang figure ng hari, at binuksan ni Chenlei ang kanyang mga mata. Senior Renwang, maraming salamat. Iniangat ni Chenlei ang kanyang mga kamay sa taong hari, at pagkatapos ay time na sinabi. Kahit na ito ay isang maikling pakikipag-ugnay, ang kaakit-akit na personalidad ni Chenlei ay lubos na humanga kay Chenlei, at si Chenlei ay humanga sa kanya. Pagkatapos, naisip ni Chenlei ang mga pagsasanay na iniwan ng hari, ang mga cross echo ng hari. Ang hanay ng Human King Scriptures na ito ay may mga paraan para palakasin ang gang, kaluluwa, at tunay na kaluluwa, gayon din ang mga paraan ng pag-atake gaya ng katawan, paa, kamao, espada, at selyo. Ito ay masasabing lahat-lahat at hindi mahuhulaan. Gayunpaman, ang Human King Scriptures ay pinakamataas, at maaari lamang mapino hanggang sa ika-9 na antas ng Emperor Wu na may cultivation. Kung tungkol sa mas matataas na kaharian, hindi ito kailanman naaninag. Ngayon ay alam na ni Chenlei na pagkatapos ng nirvana ni Emperor Wudi, mayroong isang mas mataas na kaharian, ngunit ang ganitong uri ng kaharian ay dapat pumasok sa gitnang kaharian upang makalusot at makapagsanay sa paglilinang. Ngayon, bagamat mayroon siyang larangang ito, ang pagsasanay sa paglilinang ay mahirap ding linangin. Para sa kaharian pagkatapos ni Emperor Wu, labis itong na-miss ni Chenlei. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay ang maperpekto ang cultivation realm ni Emperor Wu sa Dzogchen. Ngayon, ang kanyang cultivation ay nasa ika-6 na antas ng Emperor Wu. Ito ay hindi isang madaling gawain upang linangin sa larangan ng paglilinang ng Dzogchen, mas mahirap ito sa huli. Sa katunayan, ang kasalukuyang antas ng pag-unlad ni Chenlei ay kahanga-hanga na. Kung alam mo na siya ay wala pang 100 taong gulang, ang bilis ng paglilinang na ito ay bihira sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Pinag-aralan ni Chenlei ang mga banal na kasulatan ng Hari ng Tao at naunawaan na ang banal na kasulatan ng Hari ng Tao ay tiyak na isang mas angkop na kasanayan para sa kanya kaysa sa ibang mga tribo. Dahil ito ay batay sa pangangatawan ng lahi ng tao, lumikha ng isang hanay ng mga pinakamataas na pagsasanay na maihahambing sa nangungunang mga kakayahan at supernatural na kapangyarihan ng iba't ibang lahi, at ang paglilinang ng sangkatauhan ay isinasagawa, at ang bilis ng pag-unlad ay napakabilis. Kaya lang ngayon ay wala ng oras si Chenlei para magsanay ng cultivation, kaya itinanim niya ng malalim sa kanyang isipan ang set ng Wangyin na ito. Lumipad si Chenlei at pumasok sa kailaliman ng templo. Lumabas si Chenlei sa lugar ng pagsubok na ito at tumingin sa likod at nakitang natatakpan ng makapal na fog ang espasyo at unti-unting nawala sa kanyang paningin. Si Chenlei ay hindi nostalgic, pinabilis ang kanyang bilis at humakbang pasulong. Sa sandaling ito, sumugod siya sa isang malaking daanan, na lahat ay gawa sa mga bihirang espiritual na bato, at ang mga pader ng bato ay kumikinang na may mahinang luminescence, na nagpapaliwanag sa buong daanan. Hindi alam ni Chenlei kung saan haantong ang kalsadang ito, kaya't mapabilis lang niya ito. Sa paglipad ng mahabang panahon, lumiwanag ang mga mata ni Chenlei, at lumabas sa harapan niya ang isang labasan. Lumipad palabas ng exit si Chenlei at nahulog sa isang palasyo. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na isang palasyo ay dahil hindi mabilang na mga kayamanan ang nakadisplay sa palasyong ito, na lahat ay nagniningning na may kumikinang na mga kayamanan, na lubhang kaakit-akit. Bilang isang pinakamataas na powerhouse ng mga kagamitan sa pagpino, natural na nakikita ni Chenlei sa isang sulyap na ang bawat isa sa mga kayamanang ito ay umabot sa sukdulan at napakahalaga. Sa itaas ng bulwagan na ito, mayroong isang banal na bato na may mga linya ng mga salita. Matapos tingnan ni Chenlei, napagtanto niya na ang mga kayamanan sa bulwagan na ito ay para sa mga makakapasa sa pagsusulit. Present. Sa mga kayamanang ito, maaaring pumili si Chenlei ng isa, wala ng iba pa. Tiningnan ni Chenlei ang mga kayamanang ito,
ang bawat isa ay napakalakas, at ang pagpili ng isa sa mga kayamanang ito ay isang imposibleng gawain. Gayunpaman, alam din ni Chen Lei na hindi siya dapat maging sakam, kung hindi, maaari siyang maparusahan. Tiningnan ni Chen Lei ang mga kayamanang ito ng paisa-isa, umaasang piliin ang isa na pinakaangkop sa kanya. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isa pang figure sa palasyong ito ay si Emperor Zishan. Nang makita ni Zishan si Chen Lei, bahagyang nagulat siya at sinabing, "Chen Lei, nakapasa ka ba sa pagsusulit?" Tumingin si Chen Lei kay Zishan at sinabing, "Siyempre, kung hindi, paano ako narito?" Matapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, naging malungkot ang mukha ni Zishan. Hindi niya inaasahan na mas maagang makapasa sa pagsusulit si Chen Lei kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, iniisip ang tatak ng isang henyo mula sa Protoss na nakilala niya milyon-milyong taon na ang nakalilipas, nakaramdam ng pagkahilo si Digitian. Ang galing ng Protoss, isang tatak lang, ang naging dahilan ng paghihirap niya. Matapos maubos ang lahat ng paraan ng pagpindot sa ilalim ng kahon, saka lang ito natalo sa hindi inaasahang pagkakataon, dumaan din si Chen Lei, mas nauna pa sa kanya. Malamig na bamantong hininga si Zishan, hindi nagsalita, bagkus ay itinuon niya ang kanyang tingin sa mga kayamanan sa palasyong ito, at sa parehong oras, tiningnan niya ang paliwanag sa piraso ng sagradong bato. Nang makita ito, napansin din ni Zishan ang kayamanan. Sa kanyang paningin at pananaw, makikita rin niya na ang mga kayamanang ito ay lubhang pambihira kung ikukumpara sa mga kayamanan ng Protoss, sila ay malakas lamang ngunit hindi mahina. Si Zishan ay walang kaunting kayamanan sa antas na ito, kaya kailangan niyang maingat na pumili. Swish! Habang si Chen Lei at Zishan ay pumipili ng mga kayamanan, maraming iba pang makapangyarihang tao ang sunod-sunod na lumitaw sa palasyong ito. Malinaw, ang makapangyarihang mga taong ito ay nakapasa sa kanilang sariling pagsubok. 10 powerhouse, walang nahulog, lahat ay nagtipon sa palasyong ito. At ang lahat ng mga powerhouse na ito ay tumingin sa hanay ng mga kayamanan sa paligid, na may sakam na liwanag sa kanilang mga mata. Ang kayamanan na ito ay napakabihirang. Kung kaya nila, siguradong yayaman sila. Gayunpaman, pagkatapos makita ang paliwanag sa sagradong bato, naunawaan ng lahat ng mga powerhouse na ito na hindi makatutuhanang kunin ang lahat ng mga kayamanan. Sa oras na ito, ang mga powerhouse na ito ay nakatutok din sa lahat ng mga kayamanan, maingat na naghahanap ng mga pinakaangkop na kayamanan. Sa isang sandali, ang mga powerhouse na ito ay may sariling mga layunin. Ang makapangyarihang emperador ng Protoss, si Zishan, ay pumili ng isang sinaunang tansong aklat. Ang sinaunang tansong aklat na ito, na tinatawag na aklat ng mga Diyos, ay ang pinakaangkop na kayamanan para sa Protoss. Street, si Kunlun, ang pinakamalakas sa sagradong lahi, ay pumili ng isang pares ng mga sagradong singsing na bilog na parang kawit ng buwan, ang isang bilog ay kasing lamig ng yelo at ang isa naman ay kasing init ng apoy. Ang fairy linggayo ng spirit race ay pumili ng Jade Ruyi na may nakaukit na maliwanag na buwan. Pinili rin ng ibang powerhouses mula sa iba't ibang lahi ang mga kayamanan na kanilang ipinagmamalaki, at lahat sila ay lubos na nasisiyahan. Para kay Chen Lei, pinili niya ang isang lalaki na si Wang Yin. Ang Human King Seal na ito ay isang parisukat na batong selyo, namumulaklak sa kinang ng Wumingming, na may kapangyarihang palamigan ang kalangitan. Ang dahilan kung bakit pinili ni Chen Lei ang Renwang Seal na ito ay dahil ang Renwang Seal na ito ay isang kayamanan na ginamit ni Renwang, at nakuha ni Chen Lei ang mana ng Renwang at sinira ang Renwang Seal na ito. Maaari talagang gumamit ng pinakamalakas na kapangyarihan. Matapos piliin ng 10 malalakas na lalaki ang kanilang mga kayamanan, isa-isang tumingin sa iba pang malalakas na lalaki, at kumulo ang kanilang fighting spirit. Ang iba pang mga kayamanan sa palasyong ito ay imposibleng makuha nilang muli, dahil sinubukan ito ng malakas na tao ng pamilya Li, ngunit halos agad na napatay ng pagbabawal sa itaas. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng pagbabawal ay ginawa ng iba. Gayunpaman, kahit na hindi nila makuha ang mga kayamanan mula sa palasyong ito, maaari nilang **** ang mga kayamanan mula sa iba pang makapangyarihang mga manlalaro. Hindi ito lumalabag sa mga patakaran. Sa makatuwid, ang bawat malakas na tao ngayon ay nais na agawin ang mga kayamanan ng bawat isa.
Natural na maramdaman ni Chenlei ang kahulugan ng mga taong ito, at ninisyan. Kung hindi siya naakit ng iba, ito ay itinuturing na mabuti. Kung sino man ang maglakas loob na hampasin siya sa ulo, hindi siya magiging magalang. Sa sandaling ito, biglang napaalis si Chenlei at ang kanyang kasama sa palasyong ito at lumitaw sa tabi ng isang arena. 10 sa inyo ang nakapasa sa pagsubok at nakakuha ng kayamanan. Ang pagkakataon ng templo ng lahat ng mga bagay at maaari kang ituring na kapalaran. Isang figure na binubuo ng hindi mabilang na puting aura ang biglang lumitaw sa harap ni Chenlei at ng iba pa, at sinabi kay Chenlei at sa kanila. Sino ka? Nagulat si Chenlei, Decision at iba pa, at tinanong ang puting figure. Ako ang espiritong kasangkapan ng walang hanggang templong ito, at nangingibabaw ang lahat sa walang hanggang templong ito. Direktang sinabi ng kasangkapang espiritu ng walang hanggang templo. Master Chi Ling, hindi pa namin gaanong ginalugad ang walang kamatayang templong ito, bakit kami pumapayag na umalis ng ganito? Malakas na sabi ng malakas na lalaki ng angka ng Li. Ang puso ng tao ay hindi sapat upang lamunin ang isang elepante. Nakatanggap kayo ng sapat na mga benepisyo sa immortal na templong ito. Oras na para umalis, sabi ni Chi Ling. Master Chi Ling, sinasabi mo bang tapos na ang ating pagkakataon, aalis na ba tayo? Tumingin si Decision kay Chi Ling at nagtanong sa malalim na boses. Sinabi ni Chi Ling, hindi, sa inyo, ang pinakamalakas ay makakakuha din ng pinakamalaking pagkakataon na makuha ang mana ng Immortal Temple. Gayunpaman, dapat itong piliin ang pinakamalakas sa 10 sa inyo. Gusto mong magpatuloy, makipagkumpetensya, kung payag ka, pumunta sa arena para makipagkumpetensya. Kung ayaw mo, hindi pipilitin ng espiritu. Papaalisin kita ngayon sa templong walang kamatayan. Namin, matapos pakinggan ang mga salita ni Chi Ling, si Chenlei at ang 10 pa ay nagmamadaling sumagot ng sabay-sabay sa gayong pagkakataon, ayaw ng tanga. Nakinig si Chi Ling sa mga sagot ni Chenlei at ng iba pang 10 tao, at sinabing, dahil handa kayong lahat na lumahok sa sukdulang labanan na ito upang ipaglaban ang huling pagkakataon ng Immortal Temple, kung gayon ay aayusin ko na kayo ay lumaban. Panipi. Pagkatapos magsalita, 2 sinag ng liwanag ang random na bumagsak sa 10 malalakas na lalaki. Ang mga naliliwanagan ng sinag ng liwanag pumunta sa singsing. Narinig ang boses ni Chi Ling. Sa oras na ito, ang malalakas na lalaki ng Deshachan at ang tribong barbarian, pagkatapos marinig ang boses ni Chi Ling, ay lumipad papunta sa ring. Ang 2 ito ang unang napili. Sa arena, hinarap ni Decision ang isang malakas na lalaki mula sa angka ng barbarian, at halos manigas ang hangin sa paligid niya. Sa sandaling ito, ang boses ni Chi Ling ay tumunog, kayong 2, ang nanalo ay nananatili, at ang natalo ay direktang ipapadala mula sa Immortal Temple. Ngayon, magsimula na tayo. Pagkatapos ng anunsyo ni Chi Ling, sabay na binaril ni Decision at ng mga barbaro, ang malalakas na lalaki, ang isa't isa. Boom! Itinaas ni Decision ang kanyang kamay upang takpan ang kalangitan, ang higanteng kamay na binubuo ng hindi mabilang na malalaking Shengxi rune, ang liwanag ay dumadaloy, ang hininga ay pambihira, at ito ay mabangis. At ang malakas na lalaki ng lahing barbarian, desperado din, umungal, biglang tumaas ang kanyang katawan ng halos 10 beses, ang kanyang mga kalamnan ay buhol-buhol na parang may sungay na dragon, naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan, isang malakas na barbaric na hininga, mula sa kanyang katawan sumambulat. Sa oras na ito, ipinakita rin ng labanang ito na sa pagbuo ng Eternal City Palace, ang mga tunay na powerhouse na ito, ang mga matatanda ng lahat ng lahi, lahat ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin sa labanang ito. Ang labanan ay maaaring ituring na pinakamalakas na labanan. Ito ay kapana-panabik at hindi dapat palampasin. Si Decision at ang mga barbaro, na malalakas, ay mahigpit na nakipaglaban. Pareho silang mga nangungunang henyo sa bawat lahi. Mga paborito ni Heaven, hindi kapanipaniwala ang mga kuha nila. Ang bawat pag-atake ay naglalaman ng mga tuntunin ng langit. Sa buong singsing, ang Panginoon ng Liwanag ay sumabog, tulad ng isang dagat ng mga Diyos, na may kamanghamanghang kapangyarihan. Matindi ang laban ng 2, hindi sumuko ang bawat isa, at ang mga putok ay mabangis at mabangis, na nakakahilo.
Sa isang kisap mata, gumawa si Decision ng libu-libong galaw laban sa malakas na tao ng tribong Barbarian. Sa huli, sa isang putok, ang malakas na lalaki mula sa tribong Barbarian ay sinampal ni Decision at lumipad palabas. Nabasag ang kanyang buto na si Zay, na nahulog sa ilalim ng singsing. Ang emperador ang mananalo sa langit. Nag-anunsyo si Chi Ling, at pagkatapos, isang puting liwanag ang bumalot sa nabigong Barbarian powerhouse at pinalabas siya sa immortal na templo. Ngunit tumalon si Decision mula sa ring, umupo ng naka-crossleg, at nagsimulang mabawi ang kanyang pagod na paglilinang. Pagkatapos nito, pumili si Chi Ling ng dalawang kalaban at ipinadala sila sa ring. Sa pagkakataong ito, isang malakas na lalaki mula sa angkan ng Li ang napili, gayon din ang isang malakas na lalaki mula sa angkan ng Huang. Ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Li ay napapaligiran ng itim na ambon. Matangkad siya at parang bundok. Sa kanyang likod ay tumubo ang malalaking bone spurs na tumagos sa langit, mabangis at malakas. Gayunpaman, ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Phoenix ay banayad at matikas, na may mga balahibo ng Phoenix sa kanyang katawan na namumulaklak na may banal na liwanag, at ang kanyang mga mata ay mataas. Hoy! Sa isang iglap sumiklab ang labanan sa pagitan ng malakas na tao ng Lian Clan at ng strongman ng Phoenix Clan, at umabot ito sa mainit na punto sa unang pagkakataon. Alam ng dalawang malalakas na lalaki na ito na ang huling labanan. Ang nanalo ay mananatili at ang natalo ay umalis sa Immortal Temple. Ayaw nilang mabaigo, lahat sila ay gustong makuha ang huling pagkakataon ng Immortal Temple, kaya kapag gumawa sila ng isang hakbang, sila ang kanilang mga trick upang pindutin ang ilalim ng kahon. Ang itim na ambon ay tumama sa kalangitan, at ang mga balahibo ng Phoenix ay kaakit-akit. Ang labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na lalaki ay pare-parehong mabangis at mabangis. Maraming matatanda at patriarka na nakakita sa kanila ang umiling at nanatiling matalim ang kanilang mga tingin. Pagkatapos ng libu-libong galaw, ang malakas na lalaki ng Lei Clan ay tumagos sa dibdib ng malakas na lalaki ng Phoenix Clan, at isang malaking butas ng dugo ang lumitaw at nahulog sa ilalim ng ring. Ang malakas ang panalo, muling inihayag ni Chi Ling ng walang kaunting emosyon, at pagkatapos, isang puting liwanag ang bumalot sa malakas na lalaki ng Phoenix Clan at pinaalis siya sa Immortal Temple. Sumunod, dalawa pang sinag ng liwanag ang bumagsak sa malakas na espiritong tribo at puting tigre na tribo. Si Fairy Yuling at ang makapangyarihang White Tiger Clan ay nasa arena, at nagsimula sila ng isang matinding labanan ng walang sinasabi. Pagkatapos ng libu-libong galaw, ang makapangyarihang angkan ng White Tiger ay natalo, at inubo ng dugo ng kamay ng Yuling Fairy. Bumagsak mula sa singsing. Bagamat babae si Yuling Fairy, napakabangis niya sa kanyang mga kuha. Sa pagitan ng kanyang mga galaw, taglay niya ang makapangyarihang kapangyarihan ng paghuli sa mga bituin at buwan, na ginagawang galit at talunin ng mga puting tigre clan powerhouse na iyon. Ang pinakamalakas sa ika-4 na grupo ay ang malakas mula kay Chen Lei at sa Golden Clan. Tumalon si Chen Lei sa ring at humakbang papunta sa ring, at ang malakas na lalaking ito mula sa Golden Clan ay tumapak din sa ring. Ang malakas na lalaking ito ng Golden Clan ay may malakas at makapangyarihang katawan. Ang kanyang buong katawan ay parang gintong cast ng Zodiac God, na naglalabas ng walang kapantay na gintong liwanag, tulad ng isang bilog ng ginintoang araw, napakalakas. Hinarap ni Chen Lei ang malakas na lalaki ng Golden Clan, at naglabas din ng malakas na hininga na nagpabago sa kulay ng maraming malalakas na lalaki, at hindi nakakalimutan ang hangin. Chen Lei, matagal na kitang gustong hamanin. Sinasamantala ko ang pagkakataong ito para sabihin sa mundo na ako ang unang tao sa walang kamatayang lihim na kaharian. Malakas na sinabi ng malakas na lalaking ito ng Golden Clan kay Chen Lei. Sinulyapan ni Chen Lei ang Golden Clan powerhouse na nagpapalabas ng malakas na diwa ng digmaan, at mahinang nagsabi, walang silbi na magsabi pa, at tingnan ang totoong kabanata sa iyong mga kamay. Ang malakas na angkan ng ginto ay sumigaw at nagsabi, okay, ayon sa gusto mo. Pagkatapos magsalita, ang malakas na lalaki ng Golden Clan ay sumabog sa isang suntok. Boom! Sa isang malakas na ingay, isang gininto ang liwanag ang lumipad mula sa mga kamay ng eksperto sa Gold Clan, diretsyong tumusok patungo kay Chen Lei. Hoy! Ang gininto ang liwanag ng kamao ay parang isang kahangahangang banal na arrow,
na humahati sa kawalan at humahampas kay Chen-Lei. Dahil sa matalas na hininga, maraming makapangyarihang tao ang nakaramdam ng takot. Ito ay isang napakalakas na pamamaraan ng kamao ng Golden Clan, na tinatawag na Golden Arrow Fist, na nangangahulugan na ang lahat ay hindi nababasag. Malinaw, nilinang ni Jin Longshao ang Golden Arrow Fist na ito hanggang sa punto ng pagiging perpekto, at ang lakas ng bawat suntok ay hindi pangkaraniwan. Nakita ni Chen-Lei ang suntok ni Jin Longshao na paparating, bagamat siya ay natakot, ngunit hindi siya umatras, direktang itinaas ang kanyang kamao upang salubungin siya, at tinamaan ang gintong kamao ng isang suntok. Malas. Isang malakas na tunog na parang hampas ng bakal ang umalingaw sa pandinig ng maraming makapangyarihang tao. Direktang dinurog ng kamao ni Chen-Lei ang solidong gininto ang kamao na parang palaso, at ang pinong gininto ang liwanag ay pumutok. Pagkatapos noon, ang buong figure ni Chen-Lei ay parang kuryente, na dumaan sa siksik na gininto ang kamao at lumitaw sa harap ni Jin Longshao, at ang kamao ng ***** ng pagpatay ay sumabog. Ang kamao na ito ay nagdadala ng walang katapusang banal na liwanag, at naglabas ng ligaw at walang tigil na aura, tulad ng isang bilog ng nakakapasong araw, na lumilitaw sa harap ni Jin Longshao. Sa harap ng suntok ni Chen-Lei, naramdaman lamang ni Jin Longshao ang walang hanggang panganib na bumabangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang kanyang intuition ay patuloy na nagbabala sa kanya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jin Longshao ang babala mula sa kanyang instincts. Sa pagharap kay Chen-Lei, ayaw niya at hindi siya uurong, at ang parehong suntok ay itinapon. Boom! Ang di masusukat na banal na liwanag ay sumabog, at sa kawalan, ang mga gintong rune at banal na liwanag ay nag-intertwine, nanginginig sa loob ng 9 na araw, na pumukaw ng resonance sa kalangitan, na ginagawang ang kawalan na ito ay agad na naglaho. Isang matalim na tunog ng pag-crack ang dumating, at ang malakas na figure ng gintong lahi ay umatras. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa isang kakaibang anggulo, at siya ay bumagsak. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaking ito mula sa Golden Clan ay mukhang sobrang pangit. Nakatitig kay Chen-Lei, hindi inaasahan na napakalakas ng kamao ni Chen-Lei, at nabali niya ang kanyang braso sa isang suntok. Ang Gold Clan ay may malakas na pisikal na katawan. Ang katawan ay hindi naiiba sa tunay na metal. Napakatigas. Bukod dito, siya ang pinuno sa mga nakababatang henerasyon ng Golden Clan. Malakas ang kanyang pisikal na katawan, ngunit nabali ni Chen-Lei ang kanyang braso sa isang suntok. Paano hindi magagalit ang isang Gold Clan powerhouse? Ang malakas na gininto ang angkan ay umungal ng hindi sinasadya, isang gintong marka ang kumikinang sa lugar ng kanyang putol na braso, at ang putol na braso ay muling ikinabot at naibalik tulad ng dati. Chen-Lei, minamaliit kita, ngunit ngayon kailangan kitang talunin. Malakas na sinabi ng Golden Dragon Xiao, lumabas ang Golden Rune Light sa kanyang katawan, at ang gintong liwanag ay nakasisilaw. Ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas, at ang kanyang lakas ay tumaas muli ng mabilis. Halika na, sa pagharap sa Golden Dragon na si Xiao na nagpapalabas ng marahas na aura, si Chen-Lei ay nagkusa ng walang takot. Ang Great Slaughter God's Feast ay may kahangahangang liwanag, at sa isang kisap mata, si Chen-Lei ay nagpasabog ng 10 suntok ng sunod-sunod, 10 makikinang na mga kamao, nagdrag ng mahabang apoy ng magaan na buntot, nagmamadali patungo sa langit na gintong dragon, tulad ng isang kadena, ng 10 bituin na perlas, makapangyarihan at pambihira. Maraming makapangyarihang tao na nanood ng labanan sa pamamagitan ng pormasayon, ang nakakita sa eksenang ito. Bawat isa sa kanila ay nakatitig ng malawak at lubos na nabigla, kahit na sila ay nahiwalay sa pormasayon, nararamdaman nila ang liwanag mula sa kamao ni Chen-Lei. Ang dakilang pamimilit na sumisira sa mundo. Sa sandaling ito, si Decision, na naka-crossleg para ibalik ang cultivation, ay bigla ding nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Chen-Lei sa singsing. Ngayon lang siya nabigla ng isang hininga na nagparamdam sa kanya ng palpitations ng puso. Ang hiningang ito, tulad ng kanyang likas na kaaway, ay nagpang-inig sa kanya, na may pagnanais na sumuko. Ang iba, tulad ng Kunlun Saint, Moon Spirit Fairy, at ang mga powerhouse ng Liao Clan, ay labis ding nabigla. Ang kanilang pagtatasa sa lakas ni Chen-Lei ay muling itinaas sa isang antas,
at mas binigyang pansin ito ni Chen Lei sa kanyang puso. At ang malakas na lalaking ito ng Golden Clan ay nakaramdam din ng matinding panganib sa sandaling ito. Pakiramdam nito ay hindi 10 kamao ang umaatake, kundi 10 superstar ang bumabagsak mula sa langit at tinamaan siya. Yung tipong nakakasira ng langit. Ang kapangyarihan ng lupa ay nagparamdam sa kanya ng kaunting desperado. Isire mo ito para sa akin. Ang henyong gininto ang clan na ito ay nagpakita ng pinakamalakas na mahiwagang kapangyarihan ng kanyang angkan. Ang mga bilog ng gintong palad ay bumaril pasulong. Ang langit ay puno ng mga gintong rune, tulad ng siklab ng galit ng nagngangalit na karagatan, hindi mapigilan, hindi mapigilan, hindi masira, lahat ay hindi masisira. Ilang nakakagulat na mga pagsabog ang umalangaw sa mga tainga ng lahat. Sa itaas ng singsing, ang singsing ay nababalot ng gintong liwanag, maliwanag na dilaw, nakasisilaw at nakasisilaw. Kasabay nito, nagkaroon ng dagandong ng grand daw mula sa buong kawalan, at yumanig ang kalangitan. Labis na natakot ang lahat. Ang kapangyarihan ng palad ng Golden Clan ay lampas sa kanilang imahinasyon. Maging sina Emperor Zishan, Saint Kunlun, at Fairy Moon Spirit ay nakadama ng bakas ng solemnidad. Napakalakas ng pag-atake kaya nakaramdam din sila ng malaking banta. Biglang, mula sa mayamang gininto ang liwanag ng anteng-anteng, ang malutong na tunog ng mga belang buto ay dumating muli, at pagkatapos ay isang figure ang lumipad ng mataas, nahulog sa ilalim ng singsing, at nahulog ng husto sa lupa. Si Zishan, Kunlun Saint, at ang iba ay tumingin sa figure at natuklasan na hindi ito ibang tao kundi isang Golden Dragon ng Golden Race. Sa sandaling ito, lumubog ang dibdib ni Jin Longxiao, nabasag ang kanyang sternum, at bumulwak siya ng dugo. Kahit na ginawa ni Jin Longxiao ang lahat ng kanyang lakas, hindi pa rin siya ang kalaban ni Chen Lei. Natumba siya sa ring ng kamao ni Chen Lei sa **** of slaughter. Ito ay dahil sa malupit na katawan ni Jin Longxiao. Kung ito ay isang ordinaryong malakas na tao, siya ay sumabog. Nagkaroon ng madugong ambon. Ang Heavenly Golden Dragon ay natalo at umalis sa walang hanggang lihim na kaharian. Sa sandaling ito, tumunog ang boses ni Qi Ling, at isang puting liwanag ang tumawid sa Golden Dragon Sky at pinalabas ito mula sa walang hanggang lihim na kaharian. Hindi ako nakipagkasundo. Ang sigaw ni Jin Longxiao ay nanggaling sa ere. Sa kasamaang palad, ang espiritu ng espiritu ay hindi makasarili at hindi pinansin ang mga sigaw ni Jin Longxiao. Ang liwanag ay kumislap, at ang figure ni Jin Longxiao ay nawala sa walang hanggang lihim na kaharian. Pagkatapos ay bumaba si Chen Lei sa ring, at nakahanap din ng lugar na mauupuan at mabawi ang nawalang kultibasyon. Sa kasalukuyan, tanging ang Kunlun Saint at ang malakas na tao ng Celestial Clan ang hindi pa nagdol. Nang walang utos ng Instrument Spirit, ang Kunlun Saint at ang malakas na tao ng Celestial Clan ay sabay na humakbang papunta sa ring. Matapos makarating sa ring, ang Kunlun Saint at ang malakas na tao ng Celestial Clan ay mabangis ding lumaban sa unang pagkakataon. Ang malakas na tao ng Celestial Clan ay ang malakas na tao ng Scorpio Clan. Ang turquesa at transparent na carapace ay natatakpan ng mga mahiwagang rune. Ang buntot ng Scorpion ay halos makakapasok sa kalangitan, at ito ang pinakamatulas at pinakamabangis. Bilang isang mas mataas na up ng Saint Clan, ang kapangyarihan ng Street. Mas nakakagulat si Kunlun. Sa katunayan, kabilang sa 10 malalakas na lalaki na ito, si Street. Hindi kailanman ipinakita ni Kunlun ang kanyang tunay at hindi maarak na kapangyarihan. Napaka-misteryoso. At ang malakas na lalaking ito ng Scorpio Clan, bagamat nagpakita ng sobrang lakas kapag kaharap ang Street. Kunlun, wala pa siyang tsansa na manalo sa harap ng Street. Kunlun, maging ang kapangyarihan ng Street. Ang tunay na Kunlun. Sa pilitan, siya ay natalo ni Saint Kunlun at nahulog sa ilalim ng ring. Pagkatapos ng pagkatalo, ang malakas na tao ng tribo ng Scorpio ay direktang ipinadala mula sa templo ng kawalang hanggan sa pamamagitan ng espiritu ng aparato. Sa puntong ito, natapos na ang unang round ng kompetisyon. Ang mga nanalo ay sina Chen Lei, Zishan, Fairy Yuling, Saint Kunlun, at isang malakas na lalaki mula sa pamilyang Li, na nagngangalang Li Qiong.
Tiningnan ni Chiling ang 5 nanalo at sinabing, ngayon, mayroon kayong 1 oras na pahinga. Tapos, continue playing, randomly choice ko pa rin ang kalaban. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chiling, sina Chen-Lei, Decision at iba pang 5 powerhouse ay nagsimulang magmadali upang makabawi. Walang nang ahas na kumuha ng kahit kaunting atensyon. Pagkatapos ng lahat, ang tagumpay o pagkatalo ng labanan na ito ay nauugnay sa kung maaari nilang makuha ang buong pinakamalaking pagkakataon ng walang hanggang lihim na kaharian. Di nagtagal, pagkalipas ng 1 oras, nagsimulang random na pumili ng mga kalaban si Chiling. Sa pagkakataong ito, napili si Kunlun Saint at Moon Spirit Fairy. Street, sina Kunlun at Fairy Yuling ay masayang umakyat sa ring. Brother Kunlun, mangyaring maging maawain. Si Fairy Yuling ay parang engkanto, ethereal, na may pagtitipon ng libu-libong espiritu, at pumulupot upang sumaludo, at sinabi kay Saint Kunlun. Street, tumawa si Kunlun at nagsabi, Fairy Yuling, kailangan ko pang hilingin sa iyo na magpakita ng awa. Para kay Fairy Yuling, Street, inggit na inggit din si Kunlun. Ang lakas ni Fairy Yuling ay hindi rin maarok, nagtatago ng pag-uugali sa paglilinang. Bahagyang ngumiti si Fairy Yuling at sinabing, mabuti iyan, Kuya Kunlun, pakiusap. Street, sinabi ni Kunlun, kung gayon hindi ako magiging magalang. Pagkatapos ng pagsasalita, ang banal na liwanag ay sumiklab at naging isang bilog ng banal na buwan, pinutol ito patungo sa Fairy Yuling. Ang sagradong buwan ay umiikot, ang mabangis na pag-ikot, ang sagradong liwanag ay namumulaklak, at ang momentum ay hindi pangkaraniwan. Sa isang kisap mata, napunta siya kay Fairy Yuling. Hoy! Sa pag-ikot na ito ng banal na buwan, ang bilis ay napakabilis, at ang diwata na si Yuling ay agad na nagbago ng kulay, hindi nang ahas na ipagtanggol, at lumipat sa gilid, naghagis ng kaunting after-image, iniiwasan ang walang katulad na suntok na ito. Ang isang hibla ng asul na sutla, na pinutol ng banal na buwan, ay lumutang sa hangin, namumulaklak na may aura. Medyo namutla si Fairy Yuling, tumingin kay Saint Kunlun, at malakas na sinabi, kapatid na Kunlun, napakalupit mo. Street, bahagyang ngumiti si Kunlun at nagsabi, Fairy Yuling, pasensya na, napakahalaga ng bagay na ito, at hindi ko matitiis ang kahit katiting na awa. Sabi ni Fairy Yuling, sige, saka hindi ako maawa, manood ka na lang. Kasunod nito, namumulaklak na parang mga orchid ang mapuputi at malajid na mga daliri ni Fairy Yuling. Maraming anteng-anteng ang bumubuo ng magagandang larawan. Isang maliwanag na buwan ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga daliri ng orchid, at pagkatapos ay naging isang stream ng liwanag, sumisipol palayo. Gupitan sa Street, Kunlun. Street, agad na nagbago ang kulay ni Kunlun, at naramdaman ang malakas na kapangyarihan ng suntok ni Moon Spirit Fairy, at ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay biglang bumangon, at gusto niyang hadlangan ang suntok na ito. Hoy! Ang banal na liwanag ay tumagos at direktang pinutol ang Street. Kunlun, ginawang Street. Si Kunlun ay bumuhos sa malamig na pawis. Kung ang suntok na ito ay hindi para sa kanya upang itago sa oras, natatakot ako ay tinanggal nito ang isa sa kanyang mga braso. Napakahusay din ng mga pamamaraan ni Yuling Fairy, sabi ni Saint Kunlun kay Fairy Yuling. Bahagyang ngumiti si Fairy Yuling, at nagsabi, sa isa't isa. Pagkatapos nito, tumama ang isa pang handprint, at tumalon si Shenyu sa kanyang mga daliri para sa isang pagliko, pagkatapos ay umikot, at naglaslas patungo sa Kunlun Saint. Halo ng banal na liwanag sa likod ng Street. Umakyat si Kunlun, lumitaw ang isang sagradong kamahalan, at isang sagradong bundok ang lumipad at tumama sa bilog ng sagradong buwan. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang pag-ikot ng Shenyu na iyon ay direktang dinurog ng sagradong bundok, naging ulan ng liwanag, at nakakalat sa lahat ng direksyon. At ang banal na bundok na sina Street, direktang nahati rin si Kunlun ng pag-ikot ng banal na buwan na ito, lumabo ang liwanag, nagkapira-piraso, at naging baha ng hangin. Street, si Kunlun at Fairy Yuling ay mahigpit na naglaban, at ang iba't ibang makapangyarihang kayamanan ay madalas na lumitaw. Nakakagulat ang bawat isa, ito ay napakabihirang at napakalakas. Nagbukas iyon ng mga mata ni Chen-Lei at ng iba pa.
Ang mga matatanda at patriarka ang nanood sa labanan sa pamamagitan ng mga porma sayon sa imperial na palasyo ng Immortal City, na nagpapalabas ng mga tandang. Kung ito man ay ang Kunlun Saint o ang Moon Spirit Fairy, tiyak na sila ang pinakamataas na prinsipe ng langit. Ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na lalaki ay isang klasikong labanan at nakatakdang maalala sa kasaysayan. Street. Mabangis na lumaban sina Kunlun at Yuling Fairy, at pagkatapos ng 10,000 galaw, hindi pa natukoy ang mananalo. Ginawa nito ang Street, medyo hindi nakatiis si Kunlun. Sa panlabas, siya ay tumingin simple at magalang, ngunit sa katunayan, siya ay napaka-proud sa loob. Hindi siya tumingin kahit kanino sa mata. Sa puso ng Street, Kunlun, tanging si Decision ng Protoss lang ang makakalaban sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makipaglaban ngayon, natuklasan ng Kunlun Saint na ang Fairy Moon Spirit ay hindi kasing simple ng isang florera, at ang kanyang lakas ay halos kapareho niya. Nagdulot ito ng matinding pagkabalisa kay Saint Kunlun. Tumingin siya kay Fairy Yuling, nagbago ang ekspresyon niya, at medyo madilim ang itsura niya, at ang 108 sagradong singsing sa likod niya ay naging sobrang maliwanag at nakasisilaw, parang 108 maliliit na araw, lumilipad sa labas, tumama kay Fairy Yuling. Medyo nagulat si Fairy Yuling. Nakikita ang hitsura ni Street. Kunlun, alam niya na ang Street. Nagamit na ni Kunlun ang lahat ng kanyang lakas at hindi ng ahas na magpabe. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Street. Si Kunlun ay talagang napakalakas at mahirap. Ang katawan ni Fairy Yuling ay kumikislap at sa isang langit-ngit, ang marka ng moonbod sa harap ng kanyang noo ay biglang lumiwanag, naging bilog ng banal na buwan, na bumabalot sa kanyang sarili, hindi mabilang na mga ron na umaaligid sa kanya, na parang nakaharap sa hangin tulad ng isang butterfly na sumasayaw, nagpalabas siya ng walang kapantay na kapangyarihan, na sumasalamin sa langit at lupa. Sa oras na ito, ipinakita rin ni Fairy Yuling ang kanyang husay sa housekeeping, alam niyang kapag hindi siya nagsumikap ay baka matalo siya. Boom! 108 sagradong singsing, tulad ng 108 nakakapasong gininto ang araw, na nagdadala ng walang kapantay na kapangyarihan sa isang kisap mata, lahat ay sumabog sa diwan ng Fairy Moon. Ang Shenyu kung saan pinrotektahan ni Fairy Yuling ang katawan ay agad na nagkaroon ng mga ripples, ang Divine Light ay kahanga-hanga, hindi mabilang na ron ang nag-splash, at ang eksena ay napakaganda. Boom boom! Isang malakas na tunog na parang kulog ang umalangaw-ngaw mula sa singsing, at ang kawalan ay patuloy na nanginginig tulad ng isang piraso ng tela na tinatangay ng hangin, at ang hindi mabilang na nakasisilaw na mga bola ng liwanag ay sunod-sunod na bumangon. Ang katawan ni Fairy Yuling ay patuloy na nanginginig at nasa ilalim ng matinding pressure. Masyadong makapangyarihan ang 108 sagradong singsing. Ang sagradong singsing na ito ay tumama kay Shenyo, tumalbog pabalik sa langit, at pagkatapos ay umalis muli mula sa itaas ng langit. Ang pagbagsak, tulad ng mga bituin na nahuhulog sa lupa, na may gininto ang buntot ng liwanag, walang katapusan at siksik sa sukdulan, na tumama sa mga bilog ng Shenyo sa kanyang katawan ng sunod-sunod. Bahagyang kumunat ang noo ni Fairy Yuling. Hindi niya inaasahan ang Street. Kunlun ay magiging mahirap. Akala niya kaya niyang talunin ang Street. Kunlun, ngunit ngayon ay tila wala ng ganoong posibilidad. Nang si Fairy Yuling ay nag-iisip tungkol sa countermeasures, si Saint Kunlun ay biglang sumigaw, at ang 108 Holy Rings ay sumanib sa isang iglap, naglabas ng pinakamataas na kapangyarihan, at tumama kay Fairy Yuling. Hindi maganda, naramdaman lamang ni Fairy Yuling ang isang biglaang krisis na bumangon mula sa kanyang puso, at gusto lang niyang harapin ito, ngunit isang malaking puwersa ang dumating. Ang Shenyu Guard ay direktang nahimite, at pagkatapos ay isang malaking puwersa ang tumama sa ibabaw ng kanyang marupok na katawan, siya ay lumipad ng mataas. Cough! Naramdaman lamang ni Fairy Yuling ang pananakit ng tiyan mula sa kanyang mga panloob na organo, halos sumabog, at isang subo ng dugo ang bumulwak sa hangin. Bang! Pagkatapos, nawalan ng kontrol si Fairy Yuling, lumipad palabas ng ring, at bumagsak ng husto sa lupa. Fairy Yuling, tinanggap ko na. Ang mukha ni Saint Kunlun ay mapotla, nakatayo sa singsing, at naka-archive ang kanyang mga kamay patungo kay Fairy Yuling, magalang na sabi. Ang galing mo, malamig na sumangot si Fairy Yuling, pangit ang itsura.
Si Fairy Yuling ay natalo at ipinadala sa Temple of Immortality. Muling tumunog ang boses ni Qi Ling, at pagkatapos, isang puting liwanag ang nagpalabas kay Moon Spirit Fairy mula sa Immortal Temple. Pagkatapos nito, nagpaputok si Qi Ling ng 2 puting sinag ng liwanag at nahulog kina Qianlei at Li Qiong. Tumango si Qianlei at humakbang papunta sa ring, habang ang malakas na lalaki ng pamilya Li, si Li Qiong, ay lumitaw din sa ring. Sa oras na ito, matamang tinitigan ni Li Qiong si Qianlei. Hindi siya estranghero kay Qianlei. Pinugutan ni Qianlei ang 12-dosenang mahuhusay na henyo mula sa pamilya Li. Siya ay pinaghahanap ng pamilya Li at naglabas ng utos ng pagpatay. Qianlei, kung makaligtaan mo ngayon, kailangan kitang patayin, sabi ni Qi Qiong kay Qianlei. Bahagyang tumingin si Qianlei kay Li Qiong at sinabing, mas mabuting huwag kang mahulog sa aking mga kamay, kung hindi ay malalaman mo ang wakas. Umungol si Li Qiong at nagsabi, Qianlei, walang kwentang sabihin pa, halika, gawin mo. Pagkatapos magsalita, nang hindi hinintay ang tugon ni Qianlei, isang itim na liwanag ang lumitaw sa katawan ni Li Qiong. Ang mga layer ng banal na kapangyarihan ay lumitaw na parang karagatan, at tinapik niya si Qianlei ng marahas. Tinakpan ng itim na banal na liwanag, na may makapal na ulap, ang buong singsing. Masyadong kakaiba yun. Maraming malalaking anino ang lumitaw sa makapal na hamog, na gumagawa ng malamig na umaatungal na mga alon. Ang simboryo ay napakalaki, tulad ng isang maliit na burol, at ang isang hanay ng mga buto sa likod nito ay tumaas sa langit, mas parang mga matutulis na sibat, na naglalabas ng banal na liwanag, mabangis at makapangyarihan. Dati, si Do Qiong ay gumawa ng ilang mga putok, na lahat ay mabangis at nangingibabaw, at ang mundo ay hindi pangkaraniwan, ngunit ngayon na siya ay bumaril, may bakas ng kakaiba at lamig. Ito ay hindi isang malaking pakikitungo at ang estilo ay hindi karaniwan. Sa oras na ito, ang Shadow Dome ay nasa ambon, at ang katawan ay nakatago. 2 lang ang mata, may malamig na kuryenteng namumukadkad, parang 2 pag-ikot ng malamig na buwan, na nagbabadya sa ambon. Sa huli, ang 2 sa kanyang mga mata ay si Dowling Dian ay natatakpan din ng ambon, ang 5 pandama ni Qianlei ay natatakpan, ang kanyang espiritual na pandama ay tinatakan, at wala siyang makitang kahit ano. Hoy! Biglang, isang matalim at nakakatusok na tunog ang lumitaw mula sa likod ni Qianlei, at isang malaking pagusli ng buto ang biglang lumitaw at tumusok sa puso ni Qianlei, lubhang malupit. Naramdaman lang ni Qianlei ang lamig sa kanyang likod, at iginalaw ang kanyang katawan ng paalang upang maiwasan ang malakas na suntok na ito. Kaya lang, masyadong mabilis at parang kakaiba ang bone spurs na ito. Kahit na iniwasan ni Qianlei ang vital point, ang kanyang braso ay hinagod pa rin ng bone spur, at isang pagsabog ng dugo ang damaloy. Ang liwanag ng Azure Dragon Rejuvenation Technique ay sumikat sa braso ni Qianlei, at gumaling ang sugat. Sa sandaling ito, tumayo si Qianlei sa pwesto at itinaas ang kanyang sentido sa sukdulan. Sa hamog na ito, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi magagamit, ang kanyang paningin ay hindi maabot, at ang kanyang mga tainga ay hindi malusog. Masasabing dahado talaga siya, maging bingi at bulag. Sa gayong mga kalagayan, wala siyang pagkakataong manalo. Sa sandaling ito, sa ambon, isang pares ng sobrang nagniningning na mga mata, na nakapikit, na tinatakpan ang banal na liwanag sa mga mata, ay tumingin kay Qianlei, na nagpapakita ng isang ngiti. Qianlei, tingnan mo ang iyong paninindigan sa pagkakataong ito. Ang layunin ng pagpatay sa puso ni Li Qiong ay kumukulo, ngunit ito ay ganap na naghalo sa katawan, nang walang kahit kaunting pagtagas, dahil alam niya na kapag ang isang master na tulad ni Qianlei ay nangunguna, kung gayon ang kaunting pagkakamali ay hindi mangyayari, ginawa, kung hindi, tiyak na tataob sila sa gutter. Sa sandaling ito, nabigla si Qi Qiong at nang ibabaw. Siyempre, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Qianlei na tumayo. Hoy! Kumuha ng magandang pagkakataon, muling dinurog ni Qi Qiong ang bone spur sa kanyang likod at tumagos patungo sa likod ng ulo ni Qianlei. Ang mga bone spurs na ito, naging kasing laki ng chopsticks, tahimik, parang ang pinaka-nakamamatay na makamandag na ahas. Sa isang kisap mata, pumunta ito sa likod ng ulo ni Qianlei at marahas na sinaksak.
Sa sandaling ito, biglang gumalaw si Chen Lei patagilid, iniiwasan ang suntok muli. Sa kritikal na sandali, ang intuition ni Chen Lei ay mas matalas kaysa sa mga ordinaryong tao, at muli niyang iniligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, si Chen Lei ay nagpawis din ng malamig. Masyadong passive para magpatuloy ng ganito. Kailangan niyang humanap ng paraan para makalusot sa itim na umaambon na lugar. Kakaiba ang lugar na ito. Hindi ko alam kung ano ang mga supernatural na kapangyarihan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ito ni Chen Lei. Boom! Ang katawan ni Chen Lei ay biglang sumabog sa walang hangganang liwanag ng kulog. Ang liwanag ng kulog na ito ay may kapangyarihang maglinis ng kasamaan at likas na kaaway ng mga multo at diwata. Ang itim na ambon na ito ay natural na nagdadala ng malamig na hininga. Gustong makita ni Chen Lei kung maaari niyang ikalat ito ng kidlat. Kaya lang, ang kalangitan na puno ng kulog na liwanag sa katawan ni Chen Lei, na naging isang Thunder Domain, ay maaari lamang alisin ang ambon na bumabalot sa Thunder Domain, ngunit ang ambon sa labas ng Thunder Domain ay hindi kukulangan. Ang lugar ng singsing na ito ay napakalaki, at ang pagnanais ni Chen Lei na gumamit ng kulog upang iwaksi ang fog ay hindi makatotohanan. Boom! Pagkatapos, isang dagat ng apoy ang bumangon, lumiligid patungo sa itim na ambon, sinusubukang sunugin ang itim na ambon. Gayunpaman, ang itim na ambon na ito ay bumangga sa dagat ng apoy. Hindi lamang ito nasunog, ngunit lumitaw ang isang makapal na puting ambon. Ang intertwining ng itim at puti ay ginagawang mas komplikado ang kapaligiran, na walang epekto. Hoy! Sa sandaling ito, ang buhok ni Chen Lei ay biglang bumagsak, ang kanyang katawan ay nanlamig, at may isang tunog ng pagbagsak sa hangin, na bahagyang hindi marinig, tulad ng isang makamandag na ahas na sumusuka, at dumiretso kay Chen Lei, lalamunan. Malas! Pinitik ni Chen Lei ang kanyang daliri, at pagkaraan ng ilang sandali, sunod-sunod na spark ang pumutok, at ang bone spur ay direktang naaninag ni Chen Lei. Sa sandaling ito, namamanhid ang mga daliri ni Chen Lei, at kitang-kita na ang bone spur ay may pambihirang kapangyarihan. Nakita ni Li Qiong na hindi umubra ang suntok na ito, kaya hindi siya nagmamadali. May pasensya siya. Sa loob ng kanyang madilim at maulap na kalangitan, hindi siya naniniwala na may pagkakataong bumalik si Chen Lei. Hanggat nabubuhay siya, maging matyaga at patuloy na palawakin ang kanyang kalamangan. Tungkol sa pagpatay kay Chen Lei, si Qiong ay kasalukuyang walang anumang labis na pag-asa. Ang lakas ni Chen Lei, may malalim siyang pangunawa at gustong umasa dito. Sinubukan niyang patayin si Chen Lei, ngunit hindi niya ito magawa sa ngayon. Nagtago muli si Qiong, tulad ng isang makamandag na ahas na nakatago sa damuhan, naghahanap ng lahat ng pagkakataon upang talunin si Chen Lei ng palihim. Si Chen Lei ay nakatayo sa lugar sa oras na ito, at lahat ng kanyang espiritual na pandama, 5 pandama at 6 na pandama ay hindi epektibo. Alam niya na si Qiong ay nakatingin sa kanya sa dilim, ngunit ngayon ay wala ng paraan upang mahanap si Qiong. Ang Qiong ay orihinal na nakakatakot, ngunit ngayon ang Qiong na nakatago sa dilim ay mas mapanganib, mas nakamamatay kaysa sa pinakamalakas na mamamatay tao sa mundo. Mabilis na bumaling ang pag-iisip ni Chen Lei, iniisip kung paano babalikan ang sitwasyong ito. Sa sandaling ito, isa pang matalim na liwanag ang dumiretso sa templo ni Chen Lei, tumpak at malupit. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang palad at hinarang ito sa harap ng kanyang templo. Ang liwanag ng rune ay nakipag-ugnay sa kanyang palad, na may napakalakas na kapangyarihan sa pagtatanggol. Hoy! Ang matalas na liwanag na ito ay direktang tumagos sa palad ni Chen Lei, tumagos sa rune light sa palad ni Chen Lei, tumagos sa kanyang palad, at mabilis na damaloy ang dugo. Sa oras na ito, bahagyang ginamit ni Chen Lei ang kanyang palad upang limitahan ang bone spurs na tumagos sa kanyang palad. Ang mga bone spurs na ito, na kasalukuyang kasing laki lamang ng chopsticks, ay lubhang matalas at lahat ay sira. Ang kasalukuyang pisikal na lakas ni Chen Lei ay parang walang kamatayang King Kong, kasama ang kapangyarihan ng mga ron, ang kanyang depensa ay pambihira. Tinusok pa rin ng bone spur na ito, at maiisip ang kapangyarihan nito. At ang mga bone spurs na ito ay nasa mga kamay ni Chen Lei, tulad ng gold pies, patuloy na nagpupumiglas at tumatalon,
sinusubukang makawala mula sa pagkakakulong ni Chen Lei. Kaya lang kumikinang ang palad ni Chen Lei, at ang mga ron ay bumubuo ng isang maliit na kadena, na mahigpit na nakakandado sa bone spur na ito. Kahit gaano pa siya tumalon, hindi siya nakatakas sa palad ni Chen Lei. Pagkatapos noon, ginamit ni Chen Lei ang bone spurs bilang isang daluyan upang mahihinuha ang posisyon ni Qiqiang sa pamamagitan ng pagsira sa Tianyan Divine Art. Bagamat sinasabing ang walang kamatayang lihim na kaharian na ito ay sumasaklaw sa mga makalangit na lihim at ang Tianyan Shenzhou ay hindi magagamit, ito ay hindi ganap. Kahit man lang sa parehong arena, gusto ni Chen Lei na gamitin ang Tianyan Shenzhou para malaman ang posisyon ng vault. Madali. Tumingin si Li Qiong kay Chen Lei at nakakita ng isa pang pagkakataon para direktang atakihin ang dibdib ni Chen Lei. Ding! Isang liwanag ng espada ang kumislap, at direktang naharang ang suntok ni Chi Qiong sa hangin, at natamba ang bone spurs. Pagkatapos noon, biglang naramdaman ni Chi Qiong ang pagsabog ng panganib at mabilis na kumilos. Hoy! Isang sword wire ang dumaan, nag-iwan ng malaking sugat sa katawan ni Chi Qiong, at umagos ang dugo tulad ng spring water. Nagulat si Li Qiong sa kanyang puso, at nagmamadaling sinira ang pamamaraan upang ihinto ang pagdurugo. Kasabay nito, tumingin siya kay Chen Lei na may pagdududa, sinusubukang kumpirmahin na si Chen Lei ay nabulag sa suntok ni Chen Lei, at natagpuan pa rin niya ang kanyang posisyon. Sa sandaling ito, isang kamao ang tumagos sa makapal na ulap at lumitaw sa harap ni Qiqiong. Ang kamao ay kumikinang tulad ng nakakapasong araw, at ito ay napakasilaw na kahit ang matalim na mga mata ni Li Qiong ay hindi mabuksan, at ang pinakamataas na kapangyarihan ng kapangyarihan ay nagpang-inig sa isip ni Li Qiong. Umuungol, kinumpirma ni Li Qiong sa oras na ito, hindi alam ni Chen Lei kung paano kumpirmahin ang kanyang posisyon. May malakas na tunog na parang kulog, at sumabog ang kinang ng kamao. Parang sikat ng araw, bumuhos ang ulan sa lahat ng direksyon na parang talon. Sa sandaling ito, bamantong hininga si Li Qiong, at ang kanyang malalaking kuko ay namilipit. Ngayon lang, direktang nasugatan ng mahiwagang kamao ni Chen Lei si Chi Qiong. Naramdaman ni Li Qiong ang matinding sakit sa kanyang binti, nagulat at nagalit. Ang malupit na lakas ni Chen Lei ay mararamdaman lamang pagkatapos siyang ibigay. Umuungol. Si Li Qiong ay umungal muli ng malakas, gayunpaman, natuklasan ni Chen Lei ang kanyang bakas, at hindi na niya kailangang itago. Kasunod ng kanyang dagandong, ginamit ni Li Qiong ang pinakamalakas na pamamaraan upang patayin si Chen Lei. Nakita lamang niya ang 18 bone spurs sa kanyang likod, lumilipad sa kalangitan, mabilis na lumaki, nagiging 18 bundok, naglalabas ng madilim na magic light, at mabilis na pinigilan si Chen Lei. Ito ang pinakamalakas na uri ng supernatural na kapangyarihan ng pamilya Li. Ang bawat isa sa 18 bone spurs sa mga bundok ay nagtataglay ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Madaling mapasok ang sikat na Woody Strongman. Sa anumang galaw, maaari mong tiklupan ang mundo. Sa sandaling ito, 18 bone spurs ang sabay-sabay na durog, halos supilan ang buong arena, dumurog sa isang itim na piraso, na sumasakop sa kalangitan, na may walang kapantay na presyon at mahiwagang liwanag, tulad ng tuktok ng bundok. Tumayo si Chen Lei sa ring, at ang malaking tagaytay na nabuo ng 18 bone spurs sa itaas ng kanyang ulo ay nahulog. Maraming malalaking bitik ang lumitaw sa kawalan, kumakalat patungo sa paligid, lubhang nakakatakot, at nagbibigay ng matinding panggigipit sa kanya. Tiningnan niya ang 18 malalaking bone spurs na nawasak, sumigaw, at agad na tumama ng 18 suntok na sunod-sunod. Pagkaraan ng ilang sandali, 18 kamao na kasing liwanag ng araw ay dahan-dahang sumikat, lumipad ng mataas, at tumama sa 18 bone spurs na nahulog. Ang ilaw ng kamao ay bumangga sa mga buto sa hangin, at biglang nagkaroon ng malaking banal na liwanag, 18 malakas na tunog na parang kulog, na halos sabay-sabay na tumunog, yumunig sa kalangitan. Ang sansinukob ay magulo, hindi mabilang ang mga agos ng hangin ay umaalingaw-ngaw, kung 8-12, ang malalaking ulap ng mushroom sa kalangitan ay tumaas, at ang pangitain ay kamangha-mangha. Maraming powerhouse sa paligid na nanunood ng labanan ang nagpakita ng pagkagulat. Kung ito ay si Chen Lei o Li Qiong, ang lakas na ipinakita ay ganap na malayo sa karaniwang powerhouse.
Ito ay nararapat sa gayong reputasyon, at ito ay talagang hindi sa ilalim ng prestihiyo nito. Xu Shi. Ang mapanirang kamao ni Chen Lei ng Great Slaughter sa oras na ito, na may walang Cap-Ores na kapangyarihan, ay direktang nakabasag ng 18 bone spurs sa Qiqiong, at nahulog mula sa himpapawid. Hindi makapaniwalang tumingin si Li Qiong kay Chen Lei, alam niyang ang 18 bone spurs ay talagang ang pinakamakapangyarihang kayamanan sa kanyang katawan. Ang mga ito ay lubhang matalas at maaaring makipagkumpetensya sa pinakamakapangyarihang kayamanan. Gayunpaman, kahit na, sa pagharap sa genocidal na kamao ni Chen Lei, madali pa rin itong mabali. Ang 18 bone spurs na ito ay masasabing pinakamalakas na paraan ng pag-atake para sa Qiqiong. Kapag nabali, sila ay magiging tulad ng isang tigre na nabunot ang mga ngipin, at ang lakas nito ay lubhang masisira. Lumipad si Chen Lei sa harap ni Qiqiong na parang isang malaking pang na ibinuka ang mga pakpak nito. Ang mga kamao ng Slaughter God ay muling bumagsak, at pagkatapos ng ilang bilang ng kanyang mga kamao, lahat sila ay tumama kay Qiqiong. Nagulat si Li Qiong, at ang kanyang malalaking kuko ay kumaway para salubungin ang kamao ng pagpatay ni Chen Lei. Kaya lang, sa ilalim ng kamao ng Diyos ng Slaughter, ang mga kuko ni Li Qiong ay walang kakayahang lumaban, at si Chen Lei ay direktang nabali ang ilang mga buto, at ang lahat ng mga kuko ay napilipit. Umuungol. Biglang, sa isang dagandong, ibinuko ni Fang Qiong ang kanyang malaking bibig, at ang kanyang 4 na pangil ay kumikinang sa malamig na liwanag, bumulwak mula sa kanyang bibig, sa mismong punto ni Chen Lei. Ang malamig na liwanag ng 4 na pangil na ito ay napakatalam, nagtataglay ng pinakamataas na bilis at kapangyarihan, nagdadala ng mga Katanji tanging sekreto ng Kendo, sumabog na may makalangit na layuning pumatay, at pinugutan si Chen Lei. Ito ay isa pang mamamatay na si Li Qiong. Hindi niya ito ginamit ng madali sa mga karaniwang araw, ngunit sa oras na ito ay pinilit siya ni Chen Lei sa ganap na landas. Hindi na siya naglakas loob pang magpareserba at agad na gumamit ng desperadong paraan. Ang 4 na pangil na ito ay napakalapit kay Chen Lei, at sila ay mabilis. Masasabing nag-evolve sila sa sobrang bilis. Halos agad silang gumalaw at lumitaw sa harap ni Chen Lei. Naramdaman ni Chen Lei ang isang mapanganib na hininga na paparating, sumigaw, nanginginig ang kanyang mga kamao, at walang hangganang mga kamao. Ang God of Slaughter Feast ay ginamit niya ng sukdulan, at 4 na kamao ang sumabog na parang kidlat. Hindi nagtagal, lahat sila ay sumabog sa banal na espada na nilikha ng 4 na pangil na ito. 4 na malalakas na putok na parang bakal ang dumating, at ang 4 na pangil na ito ay direktang binasag ni Chen Lei, naging 4 na daluyan ng liwanag, at nawala. Sa oras na ito, si Chen Lei ay mayroon ding mga mantsa ng dugo sa kanyang kamao, ngunit siya ay nasugatan ng banal na espada na binago ng 4 na pangil na ito. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Li Qiong sa harap ni Chen Lei, bumuka ang bibig ng palanggana ng dugo at naging malaking black hole, at nilunok ito ni Chen Lei sa isang kagat. Sinasabi ng alamat na si Qiqiong ay nakakuha ng isang uri ng sinaunang mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na Devouring the Sky and Devouring the Earth. Sinasabing ito ay isang mahiwagang kapangyarihan na taglay ng mga matako na halimaw. Ang kapangyarihan nito ay walang Cap-Ores at walang nagkumpirma nito. Ang ganitong uri ng supernatural na kapangyarihan. Panipi. Maging ito ay Emperor Zishan, Street, Kunlun, o marami pang matatanda sa Imperial Palace ng Immortal City, lahat sila ay nakaramdam ng palpitations ng puso nang gawin nila ang pambihirang mahiwagang kapangyarihan ng paglamon sa langit at lupa, at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig sa ganitong uri ng supernatural na kapangyarihan. Walang sinuman sa kanila ang nag-akala na si Li Qiong ay talagang nagtataglay ng pinakamataas at nakakatakot na supernatural na kapangyarihan, at si Chen Lei ay nilamon ng makapangyarihang supernatural na kapangyarihan na ito nang walang paabi. Masasabing tiyak na mamamatay siya. Si Chen Lei ay natalo. Dapat baguhin ang posisyon ng unang tao sa Immortal Secret Realm. Maraming matatanda, suzerain, at karamihan sa mga powerhouse sa walang kamatayang korte ng imperial ng lungsod ang may ganoong pag-iisip. At tumingin din sina Saint Kunlun at Zishan kay Qiqiong, tila ang huling dalawang kalaban nila ay si Qiqiong. Si Qiqiong sa oras na ito ay labis na ipinagmamalaki. Alam niya na ang lakas ni Chen Lei ay hindi maarok, at ang mga ordinaryong pamamaraan ay hindi makakatulong sa kanya.
Tanging ang huling trick na ito ang maaaring magdulot ng nakamamatay na pinsala kay Chen-Lei. Ngayon, si Chen-Lei ay nakulong ng supernatural na kapangyarihang lumalamon ng langit sa lupa, na nagparamdam kay Li Qiong na sinamantala niya ang pagkakataong patayin si Chen-Lei. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.